pogi-pogi ko. Ang pogi-pogi ko. Ikaw na. Nagbabalik po ang Wedge sa Minute, kwentuhan at balitaan. Muli ako po si Wedge Kujama at samahan niyo ako sa loob ng isang oras mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Oy, dami nakatutok sa atin sa Facebook Live. Magandang gabi muna si Ate Relene Awingan. Magandang gabi po. Gayun din si Ma'am Mary Ann Buco Tagalog. Gayun din si Lucef Iyo. Magandang gabi. Uy, si Levi Amper mula sa Bacong, Negros Oriental. Magandang gabi. Share nyo na po ang ating Facebook Live para po mas maraming makatutok sa ating programa ngayong gabi. Gayun din si Lurstin Jen Lozano dyan sa Montalban. Magandang gabi. Nanonood sila sa atin sa Facebook Live. At si Ergs Kiat. Magandang gabi rin sa iyo. Huwag na nating patagalin. Makakasama na natin via Zoom ang atin mga bisita ngayong gabi. Alam nyo, napakababa ng puso ng mga taong ito. Napakababait at napaka-humble despite ng kanilang naging success at achievement na sa buhay. Hoy, wag nating patagalin. Tawagin na natin ang ating mag-asawang bisita ngayong gabi. Ladies and gentlemen, ako proud ako ipakilala sa inyo. Ang mga business owners, si Ma'am Jacqueline K. Tolete at si Sir Marco Fernando Tolete. Magandang gabi, Ma'am Jacqueline and Sir Marco. Welcome po sa Wedge a Minute. Magandang gabi po. Oh, di ba? Sabay pa sila, Ma'am. Di ba? Oy, nako sa mga nanonood po sa atin at nakatutok sa Facebook Live at YouTube channel. Mapapanood niya po sila. Kita niyo naman, partners in crime, di ba? Naka-uniform pa ng kanilang company. Oy, nako, kamusta po muna? Bati muna kayo, Ma'am Jacqueline and Sir Marco. Diyan, ano bang language na ginagamit dyan sa Jensen? Mix po, Tagalog tsaka Bisaya. Ay, bati po yung Bisaya. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanang taga Jensen ug sa among pamilya na nagatan-aw karon sa Tolete family, Duco family, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa MJAM Trading. Yun. Sir Marco, kayo po. Magandang gabi po sa ating lahat. Naway nasa mabuting kalagayan po lahat ng mga kaibigan at mga kakilala at ng lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Mag-ingat po tayong lagi kahit na may bagyo. Tuloy pa rin po. Laban lang. Yoy! O, diba? Positive lang tayo dapat. Gaya nila ka Vivian Doctolero, nakikinig sa atin sa Facebook Live. Ganyan din si Ate Lucy Boniel. Magandang gabi po sa inyo, ha? At si Ate Relene Awingan, magandang gabi. At si Lersen Lozano sa Montalban. Eto muna. Nako, kwentuhan niyo muna kami, Ma'am Jacqueline at Sir Marco, ha? You have a very successful business now. Sabi nga nila, lahat naman tayo nanggagaling sa maliit, nanggagaling tayo sa bababa. Pero interesado kaming malaman, paano kayo umangat? Paano kayo nagsimula? Siyempre, kailangan nagkukwento muna tayo. Paano kayo nagsimula hanggang sa naabot nyo yung rurok ng tagumpay ngayon? Nakilala na yung inyong kumpanya, marami na kayong mga naging kliyente. Ano yung mga struggles na pinagdaanan ninyo nung kayo nagsisimula pa lamang? Let's talk about your humble beginnings. Paano nagsimula ang inyong kumpanya? Alam niyo po, Sir Wedge, talagang sobrang challenging po yung nangyari sa buhay naming mag-asawa. Dahil unang-una sa lahat po, hindi po namin balak talagang magnegosyo, kundi gusto naming mag-abroad. Kami ay graduate ng Hotel and Restaurant Management. Gusto po talaga naming mag-abroad. Gusto po namin gustong makita ang aming future sa abroad. Meron po kaming, pero before po noon, nung pagkatapos po namin kinasal, sumubok muna kami magnegosyo dito sa Pilipinas. Kahit po kami ng maliit na negosyo hanggang sa ups and down, hindi po namin nakayanan, hindi bumagsak po yung una-una naming negosyo na pinasok hanggang sa nagtrabaho po kami. Si Mrs. po nagtrabaho po sa online, nagkaroon po siya ng online work, hindi din po kinayanan ng kanyang katawan kaya huminto. Ako po, naghanap po ako ng trabaho, nakapasok po ako ng trabaho hanggang sa naging ahente po kaming dalawa sa isang malaking kumpanya. Hanggang sa binigyan kami ng pagkakataon ng
may-ari ng kumpanya na mag-umpisa na rin kami dito sa Jensen. Mhm. So doon po nag-start lahat-lahat ang aming buhay. Kaya doon po namin tinitingnan yung amin pong success sa amin pong nakaraan. Oh. Kaya sabi ng nila is kung hindi mo tingnan yung iyong pinanggalingan o yung nakaraan, hindi totoo. mo makakamit yung paroroonan. Uy, Sir Marco, malaman yung inyong sinabi ha. Kasi totoo yan di ba no? Talagang nangyayari yung mga ganyang bagay. Nice. Sabi nga nila, kung di ka lilingon sa pinanggalingan mo, hindi malayo ang patutunguhan. The best. So, is it also the main reason why you remain humble despite of the success that you are now achieving, despite of the success na dumarating sa inyo, Ma'am Jacqueline? Yun ba yung sinabi ni Sir Marco 'di ba? Kung di ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, di ka marunong magpasalamat dun sa mga taong tumulong sa iyo, di ka naman magiging matagumpay sa buhay Yun po yung naging namin, inspirasyon po namin sa patuloy po namin sa aming pong negosyo, sa yung mga iniisip po namin, yung mga struggles po namin no nag-uumpisa pa po kami. Lahat po ng mga napagdaanan po namin, yun din po yung naging motivation po namin para mas lalo pa po kami magsumika po sa aming pong negosyo po. Oh. Talagang dadami pa blessing sa inyo kasi marunong kayong marunong kayong magpakababa ng inyong puso, di ba? Pero I'm just curious. Nung nakwento ni Sir Marco, ang dami yung ups and downs sa pagdenegosyo ninyo. Sumubok kayo ng gantong negosyo, hindi naging matagumpay. Bumalik kayo sa pagiging empleyado. Eto, pumasok na naman kayo sa panibagong negosyo. Try and try, di ba? Sabi nga, try and try until you succeed. And now, eto na, nasa harapan na po ninyo. Hindi ba kayo nag-doubt? Di ba kayo nagdalawang isip? Kasi sabi nga nila, pag magninegosyo ka, kailangan malakas ang loob mo Di ba? Kailangan matapang ka Harapin mo yung mga pagsubok na yan. Kasi of course, pag nagsisimula ka, hindi ikaw ang pipiliin ng kliyente. Hindi ikaw ang pipiliin ng tao Di ba? Ay, ayoko dyan. Bago lang yan Doon ako sa dati ko ng kinukuhanan ng supplier Di hubak sa inyong kumpanya ganyan. At first, people will be hesitant to choose your company. But then again, pag nasubukan nila kayo, ang serbisyo ninyo, uy, maganda pala to sila Jacqueline tsaka sila Marco di ba? How was it experiencing those kind of discriminations at first na parang hindi kayo yung preferred ng mga kliyente? Nung umpisa po na pumupunta po kami sa mga kliyente, sa mga planta, sa mga establishments, talagang nare-reject po kami. Oh. Literally na-reject. Personally, nung experience ko po na pumunta po ako sa isang kumpanya, nung binigay ko po yung aming company profile na gusto namin mag-apply as their supplier, pagkatalikod ko po yung security guard na binigyan ko po ng company profile po namin, nakita ko talagang tinapon niya sa basurahan. Uy, ang sakit naman nun. Grabe naman. Literal pong umiyak ako sa loob ng aking sasakyan. Kaya po, yun po yung naging inspirasyon ko na hindi lang yun ang magiging challenge sa buhay namin, kundi mas marami pa. Inisip ko po, unang-una sa lahat, yung pamilya ko. Kung ngayon pa ako susuko, ano na lang ang kakainin ng pamilya ko sa kinabukasan. Kaya sila po naging inspirasyon ko, sila po yung naging motivation ko, at ang turo ng aming mga magulang na huwag agad sumuko. Tama. At laging lumapit sa puong may kapal. Na siya naman talaga ang tanging makakatulong sa atin at tanging solusyon sa lahat ng mga problemang darating sa ating buhay. Kaya tuloy-tuloy po ang aming ginawa talaga. Oy! Sir Marco, napaka-inspiring niyo naman. Napaka-inspiring niyo yung sumagot. Alam niyo, ganun talaga Di ba sabi nga Sir Marco, mas nagiging matatag ang isang tao kapag dumadaan ka sa pagsubok. At saka mas nagiging matibay ang loob mo kapag nakakaranas ka ng ganyang mga diskriminasyon. Kasi alam mo, pagka ikaw naman yung nasa itaas, hindi mo gagawin yan. Kasi alam mo yung damdamin nang galing ka doon Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya ang lagi po namin tinuturo sa aming mga anak na pagdating ng panahon na kayo naman ang hahawak ng ang ating negosyo, patuloy niyong pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, ang tanging lumikha sa atin para
tuloy-tuloy yung biyayang darating sa ating buhay. At lalo higit sa lahat, ang mga kasama natin sa negosyo Oo. na wag nating ituring na trabahante o nagtatrabaho sa atin. Ituring nating laging pamilya natin. Kaya para magkaroon sila ng pagmamahal sa atin, hindi lamang sa kanilang trabaho, kundi din sa kanilang pinagtatrabahuan. Oy, ang galing naman. Nakaka-touch naman pakinggan yung mga sinasabi ni Sir Marco. Kasi, di ba, Ma'am Jacqueline and Sir Marco, habang lumalago ang negosyo, habang lumalaki ang negosyo, ang kumpanya, kailangan mo ng tao. Kailangan mo ng empleyado. And kapag kaminahal mo yung mga tao mo, yung mga empleyado mo, mamahalin nila yung trabaho nila, mamahalin din nila yung kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. How do you deal with your employees? Of course, hindi maiiwasan dyan. Minsan may mga pasaway na empleyado. And may another question, how do you choose your people? Of course, there are qualifications at the same time. Opo. Sa isang kumpanya naman po talaga, hindi po talaga maiwasan may mga pasaway. Syempre kami din po mag-asawa, nag-start din po kami, nag-empleyado din po kami. At kami din po yung unang humawak po na amin pong negosyo. Kahit alam po namin kung gaano din po kahirap magsimula at maging owner at the same time mag-empleyado po ng aming pong kumpanya. Kaya ang ginagawa po namin, nagkakaroon po kami ng aming pong quarterly meeting para po sa aming po mga empleyado, para po magkakaroon po kami ng refreshment po kung ano po yung mga roles and responsibilities po nila dito po sa aming kumpanya. At kung ano man po yung mga lapses po na nagawa po ay itutuwid po namin. Kasi hindi lamang po empleyado ang turing po namin sa kanila, kundi pamilya din po ang turing po namin sa kanila. Minsan nagkakaroon din po kami ng lunch meeting para din po ng busy po dito sa office. Magkaroon po kami ng bonding po sa kanila. Lunch meeting. Yun po ang ginagawa po namin po sa aming pong empleyado. Kasi hindi lamang po kami as employee and owner relationship, kundi as family din po yung turing din po namin sa kanila. Uy, alam mo, ang sarap ng ganyan, pamilya ang turingan ninyo, no? Kasi pagka pamilya ang turingan ninyo, hindi sila magdadalawang isip na mahalin din nila yung trabaho at kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Now, moving forward, Ma'am Jacqueline and Sir Marco, my question is, of course, magagaling empleyado ninyo, mahuhusay, mapagkakatiwalaan, but of course, you need your clients. How do you deal with your clients? Siyempre, importante, maganda yung relationship with your clients, maganda yung communication with your clients, kasi importante dyan yung kanilang word of mouth Kumbaga yung feedback nila na, ay, dito kayo kala Jacqueline, dito kayo kala Marco, magaganda yung produkto nila, at saka madali kausap yan, mabait yan, kumikay discount, di ba? Madalas ganyan sinasabi. Discount. Pero kayo, how do you deal, Sir Marco, Ma'am Jacqueline, with your clients? Communication, of course, is very important, right? Number one, first of all po, nung nag-uumpisa kami, naging doubt po sa aming mag-asawa ang negosyong pinasok po namin. Kasi graduate po kami ng Culinary Arts and Hotel and Restaurant Management. At ang pinasok naming negosyo is nasa chemical industry at nasa cleaning industry. So medyo malayo po sa aming pinag-aralan, pero hindi pa rin po kami nawalan ng pag-asa. At doon po pumasok yung pinag-aralan po namin sa Hotel and Industry Management ng pagiging hospitable or yung hospitalized po na gusto po naming every client po namin ay lagi po namin tinutulungan o lagi po namin nagpa-follow up sa kanila kung kamusta po yung product na ginamit po nila. Good. At lamang po hanggang sa natapos na po yung aming pag-deliver sa kanila, kundi pati na rin po yung after sales. Patuloy din po namin kino-communicate ang aming mga client kung ano pa po pwede po namin maitulong sa kanila. Hindi lamang po on the after ng delivery, kundi pa mga technical aspects din po. Patuloy po rin po namin silang tinatanong para ang aming relationship bilang customer and client ay customers and owner is magkaroon pa rin po ng mas malawak pa na ugnayan. Correct. Para manatili po yung aming business. And yun po, lagi po din namin sinasabi sa kanila na if ever po na magkaroon kami ng negosyo sa inyo as our client, always po namin sinasabi sa kanila na as a client, we always tell them na family na rin po namin kayo. So, ganun po namin sila binibigyan ng importansya
Kaya kung ano yung pagiging importante ng isang pamilya, bahagi ng isang pamilya, ganun din po yung binibigyan namin importansya sa aming pong mga kliyente. Oo naman. Yung mga kliyente kasi, kumbaga, ang pinaka-lifeline di po ba, ng kumpanya. So kapag wala yung mga kliyente na yan, di wala rin po ang negosyo. So kumbaga, si kliyente, may kakilalang ibang kliyente, i-refer din po sa inyo di ba? So po yan. Marami po kaming maging mga unang kliyente po namin na tinatanong o pinagtatanungan po ng aming mga pinapasok na mga bagong na kliyente kasi sa industriya po namin is magkakakilala lang naman po yung mga mga negosyo. Kaya kapag natatanong po nila na kamusta si MJAM Trading, kamusta ang serbisyo nila sa inyo, puro po yung naririnig nila galing po sa mga kliyente po namin nauna. Kaya nagkakaroon po kami ng pagkakataon para makapasok na rin po doon sa certain na company na po na yon. Oh, that's nice. Sobrang dami po naming experience na po na ganyan. Yung pinakauna po naming naging kliyente na talagang minahal po ni MJAM at minahal din po kami. Halos sa kanya po lahat nagtatanong yung mga previous and mga new clients po namin. Oy, ang galing. Siyempre, alam nyo, kasi pagka minahal mo rin ang kliyente mo, 'di ba, sir, kailangan siyempre may konting rin diyan kailangan konting kwentuhan mo rin sila, kamustahin mo rin sila, suportahan niyo rin yung kanilang kumpanya, yung kanilang negosyo, di po ba? Kumbaga Sir Marco, Ma'am Jacqueline, suportahan lang di ho ba? Yun ang importante sa ganitong negosyo. Opo yan. Di ba? Ngayon po, pagka nakikiusap naman po sila sa amin, kailangan sila ipakiusap, request, hindi po kami nagdadalawang isip. Hanggat kaya po ng company, hanggat kaya ni MJAM, napoprovide po namin sa kanila, pinoprovide po namin sa kanila para hindi naman po sila magkaroon ng tampo sa amin. Kasi pag nagtampo yung isang kumpanya, talagang sabihin na lang po natin na magkakaroon ng konting lamat. Kaya mas mabuti na lang pong ibigay natin yung best natin para hindi po masisira ang kanilang tiwala sa atin. Yun. Tama yun sinasabi nyo, Sir Marco. Well, pagka kinrampol mo, hindi na magiging diretso ulit. Pero syempre, to give credibility, to give credibility to your company and at the same time reputation, kailangan ang unang tanong ng mga kliyente sa inyo, lisensyado ba kayo? May mga permit ba kayo? Syempre, yan ang unang-unang kailangang ayusin nyo po muna, hindi ba? Opo, yun po yung una po talaga namin inasikaso kasi yun po talaga yung unang requirements po ng company. Magsasabit po ng company profile, syempre andun na po yung mga licenses po na nire-require po nila. Tsaka plus points din po kasi yun sa kanila kapag kompleto ka po ng license po. So mas priority ka po nila at plus points po yun sa kanila as naghahanap po sila ng supplier na kompleto na po ng license and may mga permits na rin po na kasama. Yun po yung kinomply po talaga namin sa aming pong negosyo. Oo, talagang importante yan. Galing-galing naman. Pero syempre, gaano na ba lawak ang saklaw nyo, Ma'am Jacqueline and Sir Marco? Ano na ho yung scope ng inyong business? Primarily ba, dyan pa rin po sa Mindanao pa ang inyong scope of business? O outside of Gensan? Gensan po kayo di po ba? Outside of Gensan ba, do you also do some negotiations na rin with your clients? Do you also deliver na here in Metro Manila at the same time? Gano'n ho kalawak yung inyong kumpanya? Sa first 2 years po namin ay nag-focus po kami sa Region 12 and Mindanao. Nagkaroon po kami ng client na talagang napupuntahan po namin and napupuntahan din po namin, nakakausap po namin ang mga kumpanya. Hanggang sa nabigyan po kami ng pagkakataon sa certain platform, yung isang platform po sa online, hanggang sa nakarating po kami Visayas and Luzon. Wow! Ang aming kahit hindi naman po kami napakapunta sa mga establishment and mga tao na yon ay talagang naabot nung platform na po na yon. And lately lang po, nagtuloy-tuloy na naman po yung aming pag-deliver sa isang country which is Vietnam. Wow! State University in Vietnam. Yun po yung binibigyan po, sinaserve po namin na product na hanggang ngayon napatuloy po silang kumukuha sa amin kahit nasa sobrang layo.
ng country to country na po. Pero talagang isip na nag-purchase po sa amin. Imagine niyo po, ang aming number one po na rules and regulation after po ng Philippines, kapag outside Philippines na po yung client namin, is pay first before namin ipadala ang product. Yes. Ang amount na po na yun is hindi biro. Yes. Sobrang laki. Hindi naman po kami magkakilala, even sa Facebook, and hindi po namin sila nako-communicate, kundi doon lang po sa isang platform na po na yun, ay talagang nagtiwala po sila sa amin. Walang pagdalawang isip po, talagang advance payment po yung ginawa nila. Uy! Ang galing! Alam nyo, yun yung sinasabi ni Sir Marco kanina eh. Talagang kailangan pag-ingatan mo yung tiwala. Dahil ang tiwala, pag nawala, lahat mababaliwala. Pero kita mo naman, no, yung tiwala, iningatan nila Sir Marco ni Ma'am Jacqueline. Tignan mo naman ang biyaya, halos hindi na mawala. Oh! Di ba ang galing ko tumula? Ayos mo ba, Sir Marco, Jacqueline? Boom! Ay, pero eto muna, gusto ko malaman. Jacqueline and Sir Marco, napaka-busy nyo na ho sa inyong negosyo. How do you balance your time with your family? As we see from the photos we are presenting a while ago, you have 2 kids. Tama po ba? How do you balance your time? How do you manage your family time? Di ba? Importante po yung pamilya din eh, di ba? Time management po talaga dapat. Siyempre, importante po yung family bonding po para mas lalo pong maging masaya. Masaya po kami kasi yung mga staff po namin na kasama po namin ay mapagkatiwalaan po. Kaya anytime po na gusto po naming mamasyal, kami pong pamilya, ay maasahan na po namin sila dito po sa aming office at sa pag-deliver po ng aming mga produkto. Kaya nagkakaroon po kami ng family bonding sa kabila po ng busy po sa aming negosyo, ay nababalance po namin ang aming pong oras sa aming negosyo at sa aming pong pamilya at sa aming pong mga anak. Oo. Ma'am Jacqueline, may tanong ako, napaglulutuan mo pa ba si Sir Marco? Alam, favorite na ulam ng Sir Marco sa mga kids ninyo. Ano ba? Napaglulutuan ba naman po? Paminsan-minsan. Oo. Banding dito mag-asawa kapag, minsan po kasi kami po ang nagde-deliver outside po dyan yun na rin po yung banding po namin mag-asawa, kumbaga food trip po sa labas. Oh, siyempre, di ba? Banding yun na yan. Parang teenager pa rin nagde-date sa labas, Sir Marco, di ba? Bibili sabay na rin po ng pag-debate. Oo, di ba? Ganun siyempre. Tanong nga po ng iba bakit hindi po ba daw kami nagsasawang laging magkasama? Araw-araw po, oras-oras kami na magkasama. Pero yun na po yung aming nakagawian. Hindi lang po sa nagiging kagawian po namin, kundi yun na po yung moment namin dalawang mag-asawa na lagi po kaming magkasama. Hindi naman po namin napapag-usapan ang negosyo, kundi na rin po ang future naming pamilya. Yun na po yung... Importante, no, yung kinabukasan ng mga anak po ninyo. 2 ho anak nyo, di ba? O, syempre, malay nyo, pwede pa pangatlo, Ma'am Jacqueline, di ba, Sir Marco? Yes po. Yun po yun ng mga anak po namin. Marco, Jacqueline, Athena, and Madeline. Kaya MJAM Trading po. Galing sa pangalan ng mga anak din. Galing! Oh, ang husay, no? So, talagang family-inspired ang inyo pong negosyo, ano? Mensahe nyo po, Ma'am Jacqueline, Sir Marco, kasi marami rin yung mga nanonood sa atin ngayon, nakikinig din sa radyo, no, na paano kaya kung ako rin pumasok sa pagninegosyo, kaya lang natatakot ako. O kaya naman, paano kaya kung gayahin ko rin sila Ma'am Jacqueline sa Sir Marco yung kanilang negosyo? Okay lang ba yun? Magkakompetensya kami sa ganyang negosyo. Ano ang maipapayo ninyo sa mga nanonood, nakikinig sa atin na gusto rin magnegosyo? O kagaya ng negosyo nyo o kaya naman ibang negosyo din? Sa mga gusto pong sumubok magnegosyo, ay una ko pong payo ay tatagan po talaga ang kanilang loob. Kasi hindi po bihira po ang magkaroon pang ng negosyo, may ups and downs. Hindi naman po porket nagnegosyo ka ay maging successful na po agad-agad. Kumbaga, dadaan po talaga tayo sa mga pagsubok. At payo ko po na pag-isipan po nila ng mabuti ang kanila pong negosyo. Gaya po namin na hindi naman po namin inaasahan na mapunta po kami dito po sa industry na ito kasi po nasa
food and hospitality po yung course po namin. Tapos napunta po kami sa cleaning and industrial supplies. Oh. Yun na po, pag-aralan at magawa po ng research sa inyo pong naisip po na negosyo at lagi pong, syempre, una-una po sa lahat ng ating Panginoong Diyos, manalangin po lagi at alam po natin sa tulong at gabay po ng ating Panginoong Diyos ay wala pong magiging imposible. Yun. Karagdagan din po. Oh, Sir Marco, kayo po. Karagdagan din po kapag may mga Pilipino, mga kakilala po tayo na unang-unang gustong gawin sa buhay is magnegosyo. Tama po yung first step po sa ano talaga natin yun is isipin natin na gusto natin magnegosyo dahil kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, hindi mo rin ma-achieve ang mga gusto mong marating. Yun po ang unang lagi po nating tandaan sa atin na manatili po tayong payapa ang ating sarili para sa ating mga haharapin na mga katulad ng ganitong klaseng negosyo, hindi po tayo mapupunta kundi sa wala lang, kundi maging focus po tayo lagi. Ang lagi po nating isipin, saan ba natin dapat pagtutuon yung ating pansin? Sa negosyo para sa ating kinabukasan ng pamilya o negosyong madalian lamang? Yun po yung mga tanong na dapat itanong natin sa ating sarili. Dahil sa hindi po namin tinatakot ang mga gustong magnegosyo in future. Pero marami po talagang kayong pagdadaan ng mga pagsubok, yung mga ups and downs. Napakarami pa po bago marating ang mga ganitong estado sa buhay. Pero kahit po sa amin ngayon, hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin po kami ng mga problema, mga pagsubok na sa negosyo, minsan sumasabay pa sa pamilya, pero hindi po kami sumusuko. At lagi lang po namin iniisip ang kinabukasan ng aming pamilya, ng aming mga anak, at ngayon din po yung pangarap namin sa buhay. At yun lang din po ang nagiging inspirasyon namin sa buhay, kundi ang paano kami tulungan sa amin pong mga pangamitiin sa buhay, kundi yung mga pangarap din po namin na gustong marating. Uy. Napakaganda ng mensahe ni Ma'am Jacqueline, Sir Marco. Bago tayo matapos, Ma'am Jacqueline, Sir Marco, baka may gusto kayong batiin. Go ahead. Bitahan nyo na rin po yung ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Go ahead. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood po ngayon sa aming po mga pamilya, sa Tolete Family, Duco Family, Ginto Family, sa lahat po ng mga nanonood at sa amin pong sumusuporta po na MJEM Trading, sa La Visual po and sa Southeast Asia Premier. Maraming salamat po sa inyo pong recognition po sa MJEM Trading. Sa lahat din po ng mga sumusuporta, mga kasama po namin dito sa opisina hanggang sa field, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito, pinapapasalamatan ko kayo na patuloy lang po nating mahalin ang MJEM, patuloy lang natin mahalin ang ating trabaho, at ibabalik din po namin ang para po sa inyo. At maraming salamat po sa aming pamilya, sa aming mga magulang na patuloy na sumusuporta sa amin, nagpapayo sa amin, at lagi kaming binibigyan ng inspirasyon sa dalawa naming anak na talagang sila po yung pangunahing inspirasyon po namin sa buhay para magsumikap pa. At sa mga lahat po ng sumusuporta at nanonood ng INC Radio, Radyo Agila, ay po sa inyo, ingat po kayo lagi. Ngayon na kahit na binabagyo po tayo, ingat po kayo. Ayun. Oy, salamat salamat sa oras, Ma'am Jacqueline and Sir Marco. Of course, salamat din kay Ma'am Lalaine of La Visual Corporation na nagkakilala po tayo sa ganitong pagkakataon. And I hope to see you in person, Ma'am Jacqueline, Sir Marco. Hope to see you by December. At magkadaupang pala tayo makapagkwentuhan. Sana makapasyal din kami dyan sa Jensen po, ano? At makapasyal kami sa iyo. Ako, salamat, Ma'am Jacqueline and Sir Marco sa oras. Salamat sa pagkakataon makisama namin ngayong gabi. Ingat po kayo dyan. And sana lalo pa kayong pagpalain at pagtagumpayin sa inyong negosyo. Maraming salamat na po. Magandang gabi, Ma'am Jacqueline, Sir Marco. Thank you. Salamat po. Ayun, nakapanayan po natin ang mga negosyante, ha? Si Ma'am Jacqueline K. Tolete at si Sir Marco Fernando Tolete.
Oy, ang ating oras, alas 8:38 ng gabi. Sa ating pagbabalik, balita naman tayo. Hatid ng ating mga Radyo Agila correspondent. Huwag kayong alis, dyan lamang kayo. Pogi-pogi ko!